Virgo, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbabasa. Ikokonekta natin ang ating sarili sa iyong mga enerhiya para sa mga araw na ito, sa mga susunod na oras. Ano kaya ang posibleng darating para sa Virgo? Huwag kalimutang kunin lamang ang mga mensaheng tumutugma sa iyo at sumangguni rin sa iyong moon sign at ascendant dahil ipinapakita nito ang higit pa sa maaring dumating. Sisimulan ko ang iyong pagbabasa, Virgo, sa kung ano ang nakasulat sa mga bituin para sa iyo na ipinapakita sa atin ng mga gabay, kasaganaan. Ipinapakita nila sa atin ang kasaganaan. Alam mo kung sino ang kasama mo, ito ang enerhiya ni Jupiter, ang dakilang tagapagbigay ng biyaya, ang planetang nagbibigay sa iyo ng enerhiya ng sorpresa, paglawak, kasaganaan, at kung ano rin ang maaring maging sandali ng suwerte. At hinihiling nila sa iyo na magtiwala sa paglawak sa kung anong malapit nang mangyari. Kumonekta ka sa pagiging positibo, sa pagkabukas palad at sa pasasalamat, hindi ba? Dahil yan ang umaakit ng kasaganaan. Hinihiling ko rin na kumonekta ka sa pagbubukas ng iyong isipan. Pagbubukas ng iyong isipan sa mga bagong posibilidad. At hayaan ang magandang enerhiyang ito ng kasaganaan na bumalot sa iyo upang makalikha ka ng mga ideya ng kasaganaan upang makapagbunga ka ng mga kapaki-pakinabang na bagay sa iyong paligid, sa iyong buhay, para sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang dakilang tagapagbigay ng biyaya ay kasama mo. Mga sandali ng swerte, Virgo. Maraming sandali ng swerte para sa iyo. Tingnan natin kung ano ang ipinapakita sa atin ng mga anghel. Alam mo na ang mga ito ay palaging pangkalahatang pagbabasa. Maaring minsan ay tumutugma ito sa iyo. Minsan ay hindi. Maaari mong naisin na magkaroon ng personal na pagbabasa kasama ako at magagawa mo yon sa pamamagitan ng pag-book sa aming website. Palagi mong nakikita rito sa video ang address ng page. Ngunit mayroon ka ring comment na nakapin sa iyong sign na direktang magdadala sa iyo sa page at maaari mong piliin ang pagbasang gusto mo. Ang mga pagbabasa ay palaging kasama ako. Tingnan natin kung anong sinasabi sa akin ng mga anghel, Virgo. Ano ang kasama ng enerhiya ng swerte para sa Virgo? Ano ang sinasabi nila? Napakahusay, the Empress. Ang pag-aayos, ang pagkabukas palad ay makikita rito. Bueno, tignan natin, hindi ka dapat magkaroon ng anumang pagdududa na ang anumang plano na nasa isip mo o ang mga malikhaing ideya na maaari mong simulan ay magiging matagumpay. Dahil ang oportunidad na nahanap mo, ang oportunidad na nagpapabuti sa iyong plano ang siyang lumilitaw. Kaya masasabi ko sa iyo na hayaan mong gabayan ka ng iyong intuition at maghanda ka. Dahil kung hindi mo alam ng lubos kung paano ikokonekta ito, o kung ito ay lumilitaw mula sa sorpresa, hayaan mong gabayan ka, hayaan mong ituro ka, dahil maaring kailanganin mong makakuha ng ilang uri ng gabay. At darating ang isang napakagandang gabay upang mapalakas mo ang ideyang iyon, mapalakas ang intensyong iyon at ituloy ito. Ngunit lumilitaw din ito mula sa sorpresa. Nagmumula ito sa tinatawag na bueno, hindi ko alam, sa pagkakataon sa suwerte dahil ikaw ay kasama ng napakagandang enerhiya. At binibigyang diin din ito ng malaki kasama ang The Empress, na ang The Empress ay isang card ng kahusayan. Kapag pinag-uusapan natin ng isang sandali kung saan dapat maramdaman ng Virgo na maaari siyang magtiwala ng direkta sa kanyang plano, sa kanyang ideya, sa kanyang trabaho, sa kanyang nilikha. Dahil ito ay ang kanyang pagbubuntis, dahil ito ay lubos na gagantimpalaan, ito ay magiging higit pa sa gagantimpalaan. At higit sa lahat, ang resulta nito ay ang tagumpay na hinihintay mo ngunit puno ng kasaganaan at puno ng pagkilala. Higit sa lahat dahil mula ngayon ay hindi mo na kailangang harapin na mag-isa ang anumang kahirapan. Ngunit otomatiko ko ring nararamdaman na ikaw ay lumalabas na mula sa kakulangan, sa kahirapan, sa kalungkutan, sa kung ano ang maaring maging pagbubukod. Dahil ang Five of Pentacles ay isang card na naglalagay sa atin sa isang lugar o karanasan kung saan hindi natin nararamdaman ng mabuti, hindi tayo komportable dahil may mga bagay na kulang sa atin. At ang kakulangang iyon ang nagiging sanhi ng ating pag-atras, ng ating takot, na hindi tayo makapagtitiwala na mayroon tayong mga kakayahan at abilidad upang mapabuti ang ating sitwasyon. Kaya dito ang mga bagay ay radikal na nagbabago. Kung itinalaga mo man ito mula sa isang personal na lugar, syempre,
at lumilitaw ito, ngunit ikaw ay nakahanay at ito ay tunay na enerhiya ng swerte. O tinatanggap mo rin ng maayos ang gabay na sinabi ko sa iyo kanina o ang suporta o ang payo o anuman ang nais ibigay sa iyo ng ibang tao upang malampasan mo rin ang sitwasyong ito na pansamantala lamang. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na matatapos. Oo, matatapos ito. Sa katunayan, mayroon ding dapat mong malaman na hindi nakakatulong ang mga negatibong kaisipan. Dahil ang mga negatibong kaisipan na iyon ay maaaring mabago, ibig sabihin, maaari silang maging isang epipanyo o isang revelasyon o kahit isang natupad na propesiya dahil narito ang the moon card. Ano ang gusto kong sabihin dito? Na ang iyong intuition ay napakatalas. Kaya ang anumang iniisip mo ay maaaring magkatotoo. Kaya sa tingin ko, ang negatibong kaisipan ay maaaring maging isang bagay na hindi natin nais. Kaya dapat tayong mag-isip ng pabaliktad sa iniisip mo at mag-isip din sa sandaling ito na ang kasaganaan ay kakatok sa iyong pintuan. Na ang paglikha ang magiging susunod mo hakbang, hindi ba? Ang pagbaba sa material na mundo ng kung ano ang iniisip mo. Ngunit nagre-resulta rin iyon sa kung ano ang maaaring maging kompensasyon na nararamdaman kong natatanggap mo mula sa mga kilos o mga bagay tulad ng trabaho, tulad ng mga pamumuhunan sa buhay, tulad ng mga damdamin na masasalamin sa iyong personal na kapakanan na malinaw naman sa Five of Pentacles ay hindi mo nararamdaman ng ganoon at binibigyan ka ng the Empress ng posibilidad na maramdaman na ikaw ay muling ipinanganak at itaas ang iyong sarili ng personal mula sa iyong pagpapahalaga sa sarili, pagbibigay ng malaking halaga sa sarili, pagsisimulang alagaan ang iyong sarili. At higit sa lahat, ang pagsisimulang hanapin o mapagtanto kung ano ang mga konkretong napapanatiling pagkukunan na maaring magbigay ng kahulugan sa lahat ng ito at na maaari mong matanggap ang kasaganaan na ito at paramihin ito. Dahil yan ang ginagawa ng The Empress, hindi ba? May kakayahan siyang tumukoy, lumapit, tumawag at akitin ang mga tao at sitwasyon upang lumikha ng isang tunay na masaganang buhay. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga card ngayon. Ano ang kailangan mong malaman, Virgo? Bueno, ang daming nagbabaliktaran na card. The Hierophant, ang Ten of Pentacles, ang lakas nito, at ang The Hanged Man. Nakikita mo bang natatapos na ang paghihigpit, natatapos na ang kung ano ang maaring maging reses, ang pagtigil, hindi ba? Bueno, mayroon kang dalawang napakagandang rena, ang Queen of Pentacles at ang Queen of Cups. Lahat, paumanhin, tatlong kahangahangang rena, at ang tatlong rena ay may esensya ng The Empress. May isang tao rito na makakalaya mula sa isang hindi komportableng sitwasyon. Maaring siyempre, Virgo, walang duda. Tingnan natin, ang The Hierophant ay isang card na nagsasalita sa atin tungkol sa kaalaman, karunungan at solusyon. Maaari mong sabihin, napakagaling. Oo, gusto ko ang sinasabi mo ngunit hindi ko nakikita ang solusyon dito, hindi ko nakikita kung paano ito babaguhin. Bueno, talagang magagawa mo dahil ang The Hierophant ay isang card na naglalagay sa iyo sa isang posisyon. Higit pa kung nasa posisyon ka ng karunungan, sa posisyon ng karanasan, ng kaalaman ng The Empress, at mayroon kang mga susi upang buksan ang mga pinto na nag-uugnay sa iyo sa mga solusyon. Lumilitaw ito dahil sa simpleng dahilan na may kakayahan kang pagtugmain ang kung ano ang maaring maging estruktura, gaya ng sinabi ko sa iyo tungkol sa The Empress, ng isang base na napakatatag, solvent, mahigpit, at higit sa lahat, consolidated. Ang Ten of Pentacles ang kayamanan sa material na aspeto, lalo na kapag lumilitaw ito sa isang napaka-importanting tema na nalulutas para sa iyo gaya ng ekonomiya. Kaya, ano ang nangyayari? Direkta kang pinagpapala at umaabot ka sa isang mas mataas na antas. Umaabot ka sa mas mataas na antas, nararamdaman itong parang gantimpala o kapalit ng dedikasyon, ng disiplina, at higit sa lahat kung paano ka epektibong kumikilos. Kaya ang anumang maaring naramdaman o naintindihan mo bilang sakripisyo, kaya ipinapakita ang The Hanged Man ay hindi lamang isang sitwasyon na nagpabago sa iyo,
ng malaki sa personal na antas, kundi nararamdaman din itong parang malaking gantimpala ng material na kayamanan. Partikular na binibigyang diin din nito ang kung ano ang maaring maging nararamdaman mong dapat ay sa iyo, hindi ba? Hindi dahil kinukuha mo ito, kundi dahil nilimitahan mo ang iyong sarili sa ilang karanyaan o ilang bagay, lalo na ang mga bagay na direktang nakahanay sa The Empress, na hindi mo maibigay o mapagkaloob sa iyong personal na konteksto, at ngayon ay ibinibigay ito ng buhay sa iyo, sa inyo ng kayamanan, isang kayamanang hindi nakakabulag, isang kayamanan na ang Virgo, mula sa kanyang personal na bahagi, ay magiging malinaw kung ano ang mga limitasyon na dapat igalang upang ang kasaganaan ay manatili sa paglipas ng panahon at lumago. Hindi lamang ito lumalago, nariyan ng The Empress, ito ay darami. Kaya masasabi ko sa iyo na maghanda ka para sa sandali ng kapalaran, literal, literal. Ngayon, alam mo ba, may 3 reyna at hindi karaniwan na lumabas ang 3 reyna at isang The Empress. Nararamdaman ko rin ang isang sandali ng labis na kasiyahan sa isang relasyon, sa isang matatag na relasyon o sa isang relasyon na maaring maging matatag. Kung saan ang tunguhin ay kasaganaan, kung saan ang tunguhin ay ang pagbuo ng pamilya, kung saan ang tunguhin ay ang matatag na base sa isang relasyon, kung saan sila ay nagbubuklod ng may damdamin, ng may matinding pagnanasa, ng may buong pagbibigay, kung saan tunay nilang kinikilala ang isa't isa, at kung saan hinahabol din nila ang isang malinaw na bisyon ng nais nilang makamit. Sa ilang konteksto, maaari itong intindihin bilang pamilya. Dahil narito ang isang Queen of Pentacles, narito ang isang Queen of Cups, at narito ang isang Queen of Wands. Kaya napakaposible na ikaw ay nagpapatatag sa aspetong iyon, hindi lamang personal o individual, kundi sa isang aspeto na mas global gaya ng usapin ng pamilya, usapin ng mga anak, o usapin ng magkapareha. Binabago mo ang naranasan mong mapanganib o ang kakulangan, hindi ba? Binabago mo ito sa isang ibang estado na siyang estado ng katatagan. Hindi walang paraan na sa sandaling ito ay maramdaman ng Virgo na ang kanyang buhay ay nakaharang at na hindi siya makikinabang sa lahat ng ito na lumilitaw dahil sa huli, lahat ng mangyayari ay magbibigay sa iyo ng labis na kasiyahan dahil ang isang bagay ay kaakibat ng isa pa. Ang isa ay nagbibigay sa iyo ng seguridad, nagbibigay ng ginhawa, nagbibigay ng pamilya, nagbibigay ng pasasalamat sa mga pintuang maaaring magbukas dahil nakakahanap ka ng mga solusyon. Nakatayo ka rin sa card ng The Hierophant na nagsasalita sa atin tungkol sa sitwasyong iyon na nalulutas sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. At nagnanais ka ng isang bagay na mas mataas ang antas, wala akong duda, dahil ang The Hierophant ay nagsasalita rin sa atin tungkol doon, tungkol sa direksyon, tungkol sa isang bagay na mas mataas, mas matatag, mas organisado, at nag-aalok ito para sa iyo ng mahuhusay na kondisyon upang ikaw ay makapagsagawa ng kahit ano. May mga dakilang pangangailangan na natutugunan at sa isang paraan o iba ay darami at lalawak ang mga ito. Maaari ring sabihin na may impluwensya ka ng mga taong nasa iyong paligid na tumutulong sa iyo, sumusuporta sa iyo mula sa konteksto ng trabaho, mula sa kontekstong pangkabuhayan. At syempre sa isang emosyonal na konteksto rin. May 3 babae sa pagkakataong ito, tiyak. Nagsasalita rin ito sa akin tungkol sa kung ano ang maaaring maging enerhiyang nagpapakita mula sa isang lugar din ng halimbawa, batas ng atraksyon ng kung ano ang ninanais mong mangyari, hindi ba? Kaya narito kinukumpirma sa iyo ng Queen of Wands na nagagawa mong ipahayag ang isang bagay mula sa pamumuno, mula sa kung ano ang maaring maging karisma, mula sa kung ano rin ang maaring maging saloobin, at pinagtitibay mo ito mula sa kung ano ang mahusay na paggamit ng emosyonal na katalinuhan, at binubuo mo rin ito mula sa kung ano ang mahusay na negosasyon. Dahil maaaring may 3 tao na tumutulong at sumusuporta sa iyo, ngunit siyempre hindi mawawala sa iyo ang mga enerhiya ng 3 reyna na natural na nanggagaling sa kamay ng The Empress, hindi ba? Kahanga-hanga, hanga-hanga. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga anghel sa atin. Bueno, ang anghel na tagapangalaga. Ako ang anghel na tagapangalaga ng iyong kaluluwa at naparito ako upang protektahan ka mula sa lahat ng banta sa iyong kapakanan.
ang aking enerhiya ay nakapalibot sa iyo, banal. Tandaan mo na ikaw ay inaalagaan at minamahal ng walang pasubali, kahit na ang buhay ngayon ay nagpapakita sa iyo ng ilang mga hamon. Hindi ka kailanman nawawala sa aking abot. Hinihiling kong tawagin mo ako kapag kailangan mong makadama ng proteksyon at pagmamahal, dahil magkasama nating lalakbayin ang landas mo upang magkaroon ka ng katiyakan at kapayapaan. Mangyari nawa, nangyari na, at mangyayari pa, Virgo. Napakahusay na pagbasa. Hinihiling kong magtiwala ka at magpahayag ka upang mangyari ito.